Bago pa man nabulag si Alfia de Silva, ay isa ng bilyonarya ang dalaga sa edad na 20. Dahil maagang nawala ang mga magulang nito sa isang airplane crash, sana masayang bakasyon ng pamilya ay naging bangungot. Si Alfia ay isa sa mga nakaligtas ngunit nabulag dahil sa mga basag na salamin ng bintana ng eroplanong tumama sa kanyang mga mata. Dahil walang ibang tagapagmana, kaya kay Alfia lahat napunta ang ari-arian ng pamilyang De Silva. Dahil sa yaman ng dalaga, maraming nagtangkang agawin iyon. Ngunit ni isa ay walang nagtagumpay dahil kahit bulag ito, may talino itong taglay na hindi mapapantayan ng mga manluloko. Ngunit nabago lahat nang pumasok ang long-time boyfriend nito. At dahil mahal nito ang lalaki, pumayag magpakasal si Alfia. Lingid sa kaalaman ng dalaga, isang patibong lamang pala iyon upang mailipat sa lalaki lahat ng ari-arian nito bago nito patayin si Alfia. Ngunit hindi iyon nangyari. Dahil bago pa man nagdesisyon si Alfia, naplano na ng dalaga ang lahat sa tulong na rin ng assistant at tagaprotekta nitong si Demon Lucas Javier, ang tahimik at matinik na binata na walang ibang trabaho kundi ang ilayo sa lahat ng klaseng panganib ang nag-iisa nitong boss. Gagawin ng asawa ni Alfia ang lahat upang makuha ang yaman ng babae. Makalusot kaya ito at ang kabit nito? Wala ngang mga mata si Alfia, ngunit alam nito ang nangyayari. Mga ingay ng dalawang nagniniig ang maririnig sa isang silid. Sa bawat halinghing at ingay sa loob ng pribadong kwarto, masaya at kasabikan sa isa't isa ang ipinahihiwatig. Isang buwan na rin ang hindi ito ginawa ng dalawa dahil kakakasal lamang ng lalaki sa karelasyon na ngayon ay asawa na nito. Sa ungol na iyon, ramdam ang pagwawala ng kanilang mga katawan. Ilang sandali nang tumahimik bigla sa loob. Kailan pa ba magtatagal ang plano mo, babe? Nagsiselos na ako, alam mo ba yun? Tumayo ang lalaki sa kama at dinampot ang boxer na naroon sa lapag. Isinuot iyon bago nagsindi ng yosi. Nilingon nito ang babaeng nakahiga sa kama. Kaunting tiis pa, Tessa. Alam mo namang wala rin ako kung wala ang bulag na yun. Gumalaw ang babae sa kinahihigaan nito. Umupo ito sa gilid ng kama. But babe, alam mo ba na sa tuwing kasama mo siya hindi ako mapakali? Come on, Tessa. Wala ka bang tiwala sa akin? Lumapit ang babae at yumapos ito mula sa likuran. Alam kong wala pang nangyari sa inyo. Lagi kong tinatanong si Alfia pero ngayong kasal na kayo. Lumingon ng lalaki. Hindi mangyayari yun. Ikaw lang ang mahal ko at alam mo yun. Umiwas ang babae sa titig nito nang akmang hahalikan ng katipan. Siguraduhin mo lang, Ralph, dahil malalaman ko rin kapag ginalaw mo si Alfia. Hindi yun mangyayari dahil nasa iyo na ang lahat, babe. Ibinaba nito ang hawak na yosi at lumapit sa babae. Muling nagsanib ang kanilang mga katawan. Muling nanaig ang sunod-sunod na ingay sa loob ng kwartong iyon. Nakahawak ang babae sa pader habang patuloy nilang ginagawa ang bagay na iyon. Parang walang katapusan at walang kapaguran na halos ubusin nila ang mga lakas sa nakakapanabik na sandaling yun. Miss Alfea, matulog na ho kayo't maghahating gabi na ho. Ani manang duday rito. Wala pa ba si Ralph, manang? Natahimik ito saglit, nagyuko ng ulo. Mukhang wala pa rin ang asawa niya. Maghahating gabi na ngunit hindi pa rin ito umuwi. Baka busy lang ho, Miss Alfea. Napabuntong hininga siya. Oo, busy naman lagi ang lalaking yun. Bakit pa nga ba siya magtataka? Simula nang ikasal sila, hindi man lang ito umuwi ng maaga. Kung uuwi ay mag-uumaga na tapos aalis din nang hindi pa siya nagigising. Manang, nandyan pa ba si Demon? Opo, miss, nasa sala po at naghihintay lang na makatulog kayo para makapagpahinga na rin siya. Demon is her bodyguard and assistant also. Ayos sana niyang maging bodyguard ito, but wala siyang choice, lalo na't wala na siyang ibang pwedeng pagkatiwalaan maliban rito. Pakitawag nga siya, manang. Tumalima naman agad ang matanda. Mukhang hindi na talaga maganda ang nangyayari. Alam niya na si Ralph at ang best friend niyang si Tessa ay may relasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman. She knows everything nang siya ay makakita. Ngunit walang ibang nakakaalam nun, kundi ang doktor lamang at si Demon. Kahit si Manang Duday o si Ralph, walang alam sa lahat. Bago siya nakasal kay Ralph,
Nagpa-opera na siya, kaya alam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit hindi pwedeng malaman ni Ralph o ng best friend niya ang tungkol rito dahil kailangan niya munang malaman ang balak ng dalawa bago niya putulin ang sungay ng mga ito. Hindi siya papayag na hindi siya makaganti. Lalo na't nalaman niya na si Tessa ang nag-utos na isabotahe ang private plane na pagmamay-ari ng kanyang pamilya upang kapag namatay na silang lahat, ito na lang ang maiiwang magmamana ng lahat. Kahit pala gaano pa kabuti ang ginawa ng dad niya rito, pinag-aral at binigyan ng magandang buhay at sa huli, ito pa rin ang tutuklaw sa kanila. Ano ba? Bakit hindi ka man lang kumakatok? Nagulat si Alfea nang makitang nasa pader si Demon at nakasandig roon. Gising ka pa rin? Seryoso nitong tanong. Kahit noon pa, hindi niya ito nakitang umiti kahit saglit lang. Sayang ang kakisigan, pero in fairness, bagay naman ang angas ng muka. Wala pa si Ralph. Kumunot ang noon nito. Why? Gusto mo sunduin ko sa bisig ng kaibigan mo? Or kung gusto mo, pasabugin ko na lang ang mga ulo ng dalawa para tapos na. Huwag muna. Tsaka na. Natawa ito ng pagak. Matulog ka na. Tatalikod na sana ito ng matigilan. Why? Aniya nang nakaharap rito. Next time, huwag mo kong tatawagin nang nakaganyan ka. Baka kung anong magawa ko. Anito bago siya iniwan sa silid. Huli na nang mapansin ni Alfea na naka-night gown lang pala siya. Kaya naman, napahiya na lang siya sa sarili. Kailan pa daw, Alfea? Tanong ni Tessa. Ang sabi ng doktor, wala pa daw talagang nakikitang donor, Tessa. Kahit ako, gusto ko na ring makakita. Pero pasasaan ba't mangyayari din yun? Itinaas ng babae ang kamay at hinagilap ang kausap. Ngumiti siya nang mahawakan ng babae. Tatagan mo ang loob mo, Alfea. Sabi ni Tito noon, alagaan daw kita kapag nawala na siya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala, Alfea. Gustong sampalin, sipain at tadyakan ni Alfea ang babae dahil sa kasinungalingan. Pero kailangan talagang magtimpi ng babae, lalo na at hindi niya pa alam ang saktong plano ng dalawa. Ngunit oras na malaman niya, may kahahantungan ng mga ito. Wife, you need to rest. Kanina ka pa walang pahinga. Bumukas ang pintuan at kitang-kita ni Alfea na lumingon si Tessa. Ngunit pasimple niyang iniwas ang tingin upang hindi mahalatang kitang-kita niya ang pagsiil ng halik ni Ralph sa labi ni Tessa. Wala iyong tunog upang siguro hindi niya marinig. Kitang-kita niya rin ang pagyakap ni Ralph sa babae. Oo nga, Alfie, halika na. Ihahatid na kita sa kama mo. Kumalas ito kay Ralph. No need, Tessa, kaya ko naman eh. Isa pa, memoryado ko na ang bawat sulok ng kwarto kong ito. Habang nagsasalita si Alfea, ay nasa kung saan ang mga mata niya. Hindi nakadirektang nakatitig sa babae upang hindi ito magtaka. May hawak siyang baston na ipinasadya niya pa iyon sa manlililok, kaya matibay. Kulay gold iyon na ang dulo ay may korting rosas na ginawa lamang para sa kanya. Ralph, ingatan mo ang best friend ko. Alam mo namang parang kapatid ko na yan, ha? Of course, Tessa. Mahal na mahal ko kaya ang asawa ko. Para lamang silang naglolokohan dahil habang nagsasalita ang dalawa, sa isa't isa lang nakatingin ang mga ito. Gustong sumabog sa galit ang puso niya. Gusto na niyang ipahiya ang mga ito, pero hindi pa ito ang oras para sa mga hayop na ito. Mabuti na lamang at nawala na ang pagmamahal niya para rito. Kaya kahit ano pa ang makita niya ngayon, baliwala na lang sa kanya. Talagang pinilit niyang iwaksi ang pagmamahal niya kay Ralph dahil kung hindi, mas mahihirapan lang siya. Wife, mabilis kumawala ang lalaki sa kayakap nito nang siya ay matumba. Mabilis itong dumamay sa kanya. Tinulungan siyang tumayo. Alfea, mag-iingat ka, sambit ni Tessa. Kitang-kita niya ang inis sa mukha nito nang makitang tumakbo si Ralph para siya ay tulungan. Mukhang nagsiselos ang gaga. Gigil na gigil ito kahit malumanay ang boses. Talaga nga naman kung manluloko sila, mas manluloko siya. Nakakatawang makita na selos ang babae. Ralph, aalis ka ba ngayon? Mas nilambingan niya ang tinig habang nakakapit sa leeg nito. Pagkaupo niya sa kama, tsaka lang ito sumagot. Of course, kailangan eh. Alam mo namang walang ibang pwedeng humawak ng kumpanya kundi ako lang. Lalo at mag-asawa na tayo. Ganun ba? Akala ko kasi hindi ka aalis. Sunday ngayon, remember? Tumingin ito kay Tessa.
Umirap ang babae tsaka ito tumalikod. Alfia, I need to go. May gagawin pa pala ako. Ani Tessa sabay mukhang silos na silos talaga sa naging galaw ng lalaki. Sige, I'll try na makauwi ng maaga. May mga papers pa kasi akong kukunin din para papirmahan sa'yo. Sabi ko kasi sa'yo, ilipat mo na ang pangalan sa akin para hindi ka na naaabala. Para makuha mo ang lahat ng negosyo ko. Gustong gusto niya yung isampal sa mukha ni Ralph pero hindi niya sinabi. Hayaan mo minsan, magpapatawag ako ng meeting para dyan, Ralph. Really, wife? Of course. Talagang masayang masaya ang hayop. Umasa naman talaga, akala siguro ay totoo. Pagkaayos niya ng higa, nagpaalam si Ralph. Hahalikan sana siya nito nang agad niyang inayos ang unan upang hindi nito mapansin na siya ay umiiwas. Ralph, nandyan ka pa ba? Ha? Oo, paalis na rin ako, wife. Ngumiti siya, tsaka niya ikinaway ang kamay sa harap nito. Pagtalikod ng lalaki, hindi mo na siya agad tumingin sa pintuan. Nakatutok ang mga mata niya sa harap kung saan naroon ang TV. Ngunit alam ni Alfia na nasa may pintuan si Tess at naghihintay ito kay Ralph. Naikuyom niya ang mga kamao. Gustong gusto na talaga niyang pag-umpugin ng mga ito ngunit hindi pa pwede. Ilang minuto matapos umalis ang dalawa, kinuha niya ang contact lens na suot at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang dalawa na paalis niya. Magkasabay sa sasakyang pagmamay-ari niya. Demon, nauutal niyang usal nang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi na rin kinaya ni Alfia, lalo na nang sumagi sa isip ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Stop crying, para kang asong nawalan ng tuta. Nahampas niya na lamang ito matapos kumawala sa bisig ng lalaki, ngunit tawa lang ang ganti ng binata. About the papers na piniramahan mo kanina. Why? Alam mo kung ano? Don't worry, nasabihan ko na si attorney na wag i-approve. Are you sure na mapagkakatiwalaan ito? Here. Kinuha niyang iniaabot nitong papel. Nagulat si Alfia nang makita ang permadong papeles na pinapirmahan ni Ralph at Tessa kanina. Next time, wag kang pakampante. Look, nakapirma na si attorney. Paano kung hindi ko napalitan yan kanina? Nawalan ka na agad ng 5 million. Seryoso nitong wika. Hindi niya iyon napansin dahil nakatupi kasi ito kanina at ang nakalabas lang ay ang pipirmahan niyang pangalan. Muntik na siya roon. Salamat. Nag-aalangan niya pang sabi. Thanks? No, I want a kiss. Natuod na lamang si Alfia sa kinatatayuan dahil sa birong iyon ni Demon. Miss Alfia, huwag po sana kayong magagalit. Nasa harap si Alfia ng salamin ng mga oras na yun. Kakatapos lang kasi nitong maligo. At sa tuwing naliligo siya, naroon si Manang Duday para i-assist siya. Natigil siya sa pagsusuklay at ang mga mata pinanatili lamang sa salamin. What is it, Manang? Nauutal at nagdadalawang isip ang matanda. Tila hindi rin ito sigurado kung itutuloy pa ba ang nasimulan nito. Ha? Huwag niyo na lamang pong pansinin si Miss. Wala ho yun. Umiti siya kahit naka-contact lens. Kitang-kita ni Alfia ang takot sa mga mata nito kahit na hindi siya nakatingin sa babae. Huwag kang mag-alala, Manang. Hindi ako magagalit. Sabihin mo na. Ano ho ba iyon? Malumani na Anya. Nagyuko ito ng ulo. Ilang segundo rin bago ito nagsimulang magsalita. Ayoko na ho kasing magbulag-bulagan, miss. Kasi nakikita ko na niloloko ka na ni Sir Ralph. Panandalian siyang hindi naimik. Nais niyang ituloy nito ang sasabihin. Naalala niyo po noong sabi niya ay hindi siya uuwi kasi maraming trabahong nakabinbin sa opisina. Tumango siya. Nakita iyon ni Manang mula sa salamin. Umuwi po siya noon, miss. Nasa guest room ho siya at naroon din si Ma'am Tessa. Isang gabi ho sila roon at alam ko po na may ginagawa silang hindi tama. Wala pa rin siyang imik. Alam niya iyon dahil rinig na rinig niya ang halinghing ng babae kahit nasa loob siya ng kwarto. Kung siguro wala siyang pagtitimpi noon, baka napatay niya ang dalawa nang wala sa oras. Kaya nga bilib din siya sa kanyang sarili dahil sa mahabang pasensya na nananalaytay sa kanya. At sa tuwing narito kayo, nasa kusina naman sila habang naglalandian, Miss Alfia. Kahit nasa harap po ng mga kasambahay, hindi nila itinatago ang ganoong uri ng kalandian.
Natakot sila Edna na magsumbong sa'yo dahil nagbanta si Sir Ralph na oras na malaman mo, tanggal daw po kaming lahat sa trabaho. Tumulo ang kanyang luha. Kailangan niyang gawin kahit ayaw niya sana. Hindi kasi pwedeng sabihin na lang niya rito na, sige ayos lang yan, alam ko naman. Panigurado na magtataka si Manang. Miss, ayos ka lang ba? Naku, patawad po. Nang makita nitong umiiyak siya, pinunasan niya agad ang luha. Kailan pa ako niloloko ng asawa ko, Manang? Mahina niyang usal. Kailangang magkunyaring wala siyang alam upang umayon ng lahat sa kanya. Hinagod nito ang likuran niya at pilit siyang pinakalma. 1 taon pa lang siya nang maging kasambahay nila si Manang Duday at hanggang ngayon ay narito pa rin ito. Ngunit kahit na matagal na itong nagtatrabaho rito, hindi pa rin siya pwedeng magtiwala. Lalo na at may ilan pang kasambahay na lagi nitong katsismisan. Bago pa man kayo ikasal, Miss Alfia. Nag-aalala pa nitong sagot. Pinalabas ni Alfia si Manang dahil gusto nitong mapag-isa. Tumalima naman ang babae kahit halatang nag-aalangan. Sinabi na lamang nito na okay lang siya, na gusto na lamang talaga niyang makapag-isa. Pagsara ng pinto, doon niya pinahid ang luha, tsaka siya tumayo sa kinauupuan niya. Sa teres siya dumiretso upang makalanghap ng sariwang hangin. May hangganan din ang panluloko ni Ralph at Tessa sa kanya. Hindi iyon magtatagal, kaya nga kaunting pagtitiis pa sa pagbubulag-bulagan upang mabilis niyang malaman lahat ng plano ng dalawa. Dahil kung malaman ng mga ito na hindi na siya bulag, siguradong iiwas ang mga ito. Pinalipas lamang ni Alfia ang ilang minuto bago nito ipinatawag si Demon. Ngayon kasi ang monthly board meeting sa company at kailangan siyang naroon. Lalo na at siya ang CEO. At yung sinabi niya kay Ralph kahapon, hindi iyon mangyayari. Palabas na si Alfia ng silid nang makita niya si Demon sa may tapat ng pintuan. Ngunit hindi niya napaghandaan na nakasunod rin pala rito si Edna na isa sa mga kasambahay. Nakahakbang na si Alfia nang lumingon ng babae, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang magkunyaring natumba. Sa mismong dibdib ni Demon siya napunta. Kahit hindi nito alam, mabilis pa rin siya nitong nasalo. Gustong matunaw sa hiya ni Alfia dahil kamuntik pang tumama ang labi niya sa labi nito. Mabuti na lang at nagawa pa ring iiwas ni Alfia ang muka kahit sa huling sandali. Saglit na tumigil si Edna sa unahan tsaka lumingon ito sa kanilang kinaroroonan. Sorry, Anya. Next time kasi, maghintay ka sa loob nang hindi ka nadadapa. Sagot ni Demon habang nakangisi sa kanya. Nang pumasok si Edna sa isang silid roon, tsaka siya umayos ng tayo. Hinampas niya pa ito sa braso. Ako pa ang mali ngayon. Kung matutumba ka kasi, abisuhan mo ko. Nang alam ko kung anong ipapansalo. Sarkastiko pa itong tumawa. Manahimik ka dyan, Demon. Tumawa lang ito ng mahina. Nauna siyang humakbang. Pero nang bumukas ang isang pintuan ng guest room, kumari pa si Alfia pabalik sa tabi ni Demon. Humawak siya sa braso nito. Nang lingunin niya ang binata, nakangisi ito. Pinagtatawanan mo ba ako? Masisisi mo ba? Bakit kasi hindi ka mamalagi dyan sa tabi ko? Hindi yung nauuna ka tapos tatakbo kung kailan may tao sa paligid. Natahimik na lang siya. Ayaw na ring magsalita. Namimiloso po kasi ang katabi niya. Baka matadyakan niya pa ito. Habang nasa kotse, malalim ang iniisip ni Alfia. Naalala kasi nito ang tungkol sa 5 milyon na pinirmahan niya kahapon. Mukhang inuunti-unti na siya ni Ralph at Tessa. Kailangan mas maging mapanuri at siya'y mabusisi. Hindi niya napansin ang papel na pinirmahan niya kahapon dahil kay Tessa na mukhang ito ang umabala sa kanya para hindi niya na mabasa ang nakasulat. Mabuti na lang at naagapan agad yun ni Demon. Paano na kung hindi? 5 milyon ang nahugot ng walang kahirap-hirap sa budget ng kumpanya. Madiskarte rin ang mga hayop na yun para lamang makapagnakaw ng pera sa company. Mukhang ngayon, kailangan na niyang ibaba si Ralph. Umayos ng upo si Alfia. Pinasadahan niya si Demon. Tahimik lamang ito habang nakaharap sa laptop. Lumapit siya ng bahagya upang makita ang ginagawa nito. Did you see this? Kung hindi ka mag-iingat, makukuha nila ang higit sa kalahating pera ng kumpanya. May bracket na ipinakita ito at nakapangalan iyon kay Tessa. What do you mean? Tinitigan siya nito. Napalunok si Alfia dahil sa kaseryosohan ng mukha nito.
What I mean is huwag kang masyadong kampante. Hindi ibig sabihin alam mo na ang balak nila. Padadaluyin mo na lang ang lahat ayon sa plano nila. You need to be smart. Mabilis mag-isip at advance mag-isip. Tama si Demon. Hindi niya alam pero lahat ng sinasabi nito sa kanya ay nasa tao na rin na ito. Ugali na iyon ni Demon kaya ni minsan hindi pa ito naiisahan. Hindi nga niya alam kung paano ito naging tauhan ng daddy niya noon. Kung saan ito nagmula, sino ang mga magulang at kung taga saan. Ang tanging alam niya tungkol dito ay ang buo lang nitong pangalan. Hindi na rin siya nagtanong dahil hindi rin naman kasi ito sumasagot kapag tinatanong niya tungkol sa buhay nito. Kadalasan, nasa mansyon lang ito. Minsan lang din kung lalabas. Pero hanggat mapagkakatiwalaan niya si Demon, wala siyang problema doon. Siguro hahayaan na lang niya ang private na buhay nito dahil hindi naman siya pinababayaan. Nakikinig ka ba? Nagulat siya nang medyo lumakas ang tinig nito. Oo. Umiling ang lalaki. Focus, Alfia. Hindi tayo nakikipaglaro rito. Muli na naman itong usal. Basta sa mga ganitong usapin, napakaseryoso ni Demon. Pero kung abutin naman ng kakulitan, nakakapikon din lalo na kapag ito ay tumawa. I know, umarko ang kilay nito. No, you don't. Makinig ka kasi sa akin at stop looking at me like that. Baka matunaw ako niyan. Umiwas siya bigla ng tingin. Nakakainis kapag namimiloso po ito. Huling-huli pa man din siya nito lagi. Kaya nga ang sarap talaga nitong sampalin ng magising. Magpapaliwanag pa sana ito pero tumigil na ang kotse. Pagtingin sa labas ay nasa parking lot na sila ng building na kanyang pagmamayari. Saktong 7:56 AM sa orasan ni Demon nang itaas niya ang pulsuhan nito upang tignan kung anong oras na. Saglit itong tumigil, lalabas na sana. I like that, holding hands while walking. Naiwaksi niya bigla ang kamay nito. Hindi ako natutuwa sa mga biro mo, Demon. Tsaka niya ito inirapan pero mahinang tawa ang narinig niya mula rito. Nakakainis na seryoso ka tapos tatawanan ka lang. Hindi na lang niya pinansin. Hinintay niya ito upang pagbuksan siya ng pintuan. Remember, CEO ka. At kung ano man ang nais mo, masusunod ang mga board sa ayaw mo sa gusto man nila. Kailangan mong mag-ingat sa mga desisyon mo. Tumango siya na ang mga mata ay nasa unahan. At dahil bulag ka na naman, umawa ka na sa braso ko bago ka pa mapansin ng mga guards. Bulong nito sa kanya. Ngunit bago sila nakapasok ng building, nagbabala si Demon. Your fake husband and his mistress is here. Be natural. Look straight. Bulong nito kaya siya ay natigilan. Wife, why are you here? Hindi ka na dapat pumunta dito, Alfia. Tila na dismayang tura nito. I am the CEO, Ralph. Kaya natural na nandito ko. Di ba't ako ang acting CEO? Lumapit ito ngunit hindi niya iginalaw ang ulo. Diretso lang iyong nakatitig sa unahan. Mag-usap tayo. At manghihilahin siya nito nang humarang si Demon. Why, Demon? Kunyaring tanong niya dahil alam na alam niya ang mga nangyayari. Umalis ka dyan. Baka nakakalimutan mo. Asawa ko, talalay ka lang. Tumapat si Tessa at ngumisi ito. Hindi sumagot si Demon. Hindi pa rin ito umaalis sa harap niya. Nasa likod siya ng binata. Muling iginalaw ni Ralph ang kamay upang huklitin ang kanyang pulsuhan. Ngunit bigla itong napasigaw sa sakit nang biglang hulihin ni Demon ang braso nito at dahan-dahang ipinaikot. Seryoso ko. Oras na ginalaw mo siya, pipigain ko pati leeg mo. Sa tinig ni Demon na hindi ito nagbibiro. Stop it! Mula sa likuran ni Ralph, humarang si Tessa. Iwinaksi ni Demon ang kamay ng lalaki. Ano bang problema mo? Demon, what happened? Ralph, why? Pilit lumingon si Alfia upang harapin ang mga ito. Hawak ang baston, dahan-dahan siyang lumingon. Sinaktan ako ng alalay mo, Alfia. Ito ba ang gusto mo? Binabasta-basta ako ng alalay mo. Asawa mo ko, ba't tignan mo ang nangyari? Tama na yan, Ralph, hindi nakikita ni Alfia ang nangyayari. Kaya nga gusto kong sabihin sa asawa ko na gusto mo siyang hilahin? Is that it? I'm just doing my job, Ralph. You're fucking... Try it. I dare you. Hamon ni Demon na may nagagalit na mga mata. That's enough. Maliliit na tayo. Ani Alfia. Narinig niyang tumawa si Ralph.
At ngayon mas kinakampihan mo pa ang hayop na yan. Kahit narinig niya yun, humakbang pa rin siya habang nakaalalay si Demon. Napangiti si Alfia ng lihim dahil sa inabot ni Ralph. Wala pa iyon kumpara sa lahat ng mga ginawa nito. Pagpasok sa lobby, sunod-sunod na bumati ang mga empleyado. May mga naririnig na bulungan si Alfia pero hindi na niya pinansin. Nakaalalay lang si Demon sa kanya at hindi ito nagsasalita. Pagtapak ng lift, tahimik pa rin ito hanggang sa sumarayon. Alam kong plano itong lahat, Alfia. But always remember, handa silang manakit at pumatay para lang sa pera. Kaya maghanda ka oras na inalis mo si Ralph sa kumpanyang to. Alam naman niya yun, kaya ang kailangan niya ng tulong ni Demon sa lahat ng oras dahil hindi siya 100% na matapang kung wala ito. Pagdating sa conference room, naroon na ang halos lahat pero wala pa si Ralph at Tessa dahil mas nauna silang umakyat. Miss Alfia, dumalaw ka. Okay ka na ba? Ralph told us na may sakit ka't hindi ka makatayo. Na hospital ka pa raw. Pagpasok niya ay mga board members ang kanyang nabungaran at hindi niya nagustuhan ng mga titig ng mga ito. Alam na alam niyang mga peki lamang ito pero hindi niya pwedeng sabihin, baka mahalata. Really? Gaano ba kalala ang naging sakit ko ayon sa asawa ko? Sarkastiko niyang usal. Ralph told us na malala ka raw at na ICU. Ani Fidel Casimero na may pinakamalaking share sa company. Ngumiti siya tsaka naupo sa center long table. Naroon lang si Demon sa kanyang tagiliran, nakamasid sa kanya at nakaalalay sa lahat ng oras. Ang alam ng lahat, bulag siya kaya iyon lamang ang patuloy niyang ipapakita. Ilang sandali pa, sinadya niyang hintayin si Ralph at Tessa. Hindi nga siya nagkamali dahil dumating ang mga ito 3 minuto bago sila pumasok ng conference. Good morning, Sir Ralph. Tumayo ang lahat sabay-sabay ding bumati pero hindi iyon ginawa sa kanya ng mga nasa silid na iyon kanina. Nagulat talaga si Alfia, lalo na nang mapansing parang wala nang galang ang mga naroon. Kahit saan tignan, acting CEO lamang si Ralph at siya ang tunay na boss. Pagkaupo ng lalaki at kabit nito, namayani ang saglit na katahimikan. Mukhang sa ilang linggong pagkawala ko sa company ko, ay nagbago ang lahat rito. Kahit ang pagpasok ko wala man lang kayong reaksyon, maliban sa kung ano-anong kasinungalingang pinaniniwalaan ninyo. Kitang-kita ni Alfia ang pagkagulat sa mga mata ng lahat. Nandito ako, and I want to tell you na ibababa ko na lang bilang acting CEO si Ralph Del Real. What? Wife, what are you? Total, narito na ako. Bumangon ako sa pagkaka-ICU para lang bawiin ang posisyon na dapat una pa lang hindi ko na ipinaubaya sa'yo. Nagkatitigan ng lahat ng naroon. But Miss Alfia, hindi pa kami... Shut up! Ako ang CEO at ako ang masusunod. At kapag sinabi kong bumaba ka, bababa ka. Puro kasinungalingan ang narinig ko, Ralph. Mabutit hindi mo ko pinatay sa kwento mo. Alfia, ginawa lang naman yun ni Ralph para... At ikaw, Tessa. Mukhang ikaw ang nagpalaganap ng fake news sa mga empleyado sa company. Narinig ko kanina, hindi na raw ako makatayo at hindi na makakakita kailanman. Sigurado ka ba, Tessa? Natigilan ito. Hindi siya lumingon rito upang walang makapansin na siya ay nakakakita na. I'm sorry everyone, pwede na kayong lumabas. Tsaka na natin ituloy ang meeting. Pagpasensyahan nyo na ang... Tama na, Ralph. This is enough already. Pinagbigyan na kita. Pero sinira mo ko at sarili mo ang inangat mo. Ngayon lumabas kayong lahat. At simula ngayon, lumayas ang ayaw sa pamamahala ko. Dahil hindi ko kailangan ng puro peking tao. Lumapit si Ralph. Anong ginagawa mo, Alfia? Bawiin mo ang lahat ng mga sinabi mo dahil kung hindi... Kung hindi ano, ituloy mo, Mr. Del Real. Gulantang ang lahat nang hablutin ni Demon ng armas sa tagiliran. Tsaka ayon itinutok sa ilalim ng panga ni Ralph. Subukan mo siyang saktan at makikita mo ang hinahanap mo. Umatras si Ralph nang ikasa ni Demon ng baril na hawak. Fuck! That man! Pinahiya ako ng gagong yun. Sunod-sunod ang pagtilapon ng mga gamit sa mismong mesa nito. Walang humpay ang kakamura at sigaw. Tama na! Anong magagawa niyang pagwawala mo? Pigil ni Tessa rito. Pinasadahan ng lalaki ang palapit na babae. Hindi ako papayag na ganito na lang matatapos ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung kailan ginagalang at sumusunod na ang mga board, tsaka pa ako palalayasin. Wala siyang karapatan.
I'm her husband after all. Nagngangalit ang mga ngipin. Sa ilang sandali, handa na itong manlapa. Calm down. Nasa loob pa ako, remember? At saka sabi mo nga asawa ka, kaya lahat ng meron si Alfia ay sa'yo rin. Kumalma ka, babe. Nandito pa ako, tutulungan kita. Magtutulungan tayo para makuha ang lahat ng meron siya. Cheer up! Natahimik ito saglit. Mas lumapit si Tessa tsaka ito niyakap. Calm down. Natatakot na ako sa'yo. Sa sandaling katahimikan, naghinang ang labi ng dalawang nilalang sa pribadong opisinang yun. At sa tuwing nangyayari yun, nakasunod ang pagkakahimlay ng mga katawan sa isa't isa. Nanaigang init ng katawan, napawi ang panandali ang galit at napalitan ng mga halinghing. Walang nagtangka ni isang board na umalis at hataki ng shares. Kahit na meron hindi siya natatakot, lalo na at kayang punan iyon ni Alfia. Matapos ng meeting, maiilan lamang siyang pinirmahan ng mga papeles at umalis din agad. Alam kasi niya na galit si Ralph ng mga oras na yun. Sa mansyon niya ito hihintayin. Ang mga hayop, kahit pala rito sa company hindi man lang itinatago ang kahayupan. Pinapakita talaga at proud pa ang dalawa sa kalandian. Pero pasasaan ba't matatapos din yun? Oras na nagpaanal siya. Nagsisisi talaga siya kung bakit niya pinakasalan ng hayop na yun. Kung sana nalaman niya ng mas maaga ang balak ng dalawa, sana ang mga ito na lang ang pinagsama niya. Manang, si Demon, kabababa lamang ni Alfia. Pag-uwi kasi nila kanina, diretso siya sa silid. Umalis din naman agad si Demon at hindi na siya hinintay na bumaba pa. Siguro iniisip nito na bakit pa ba siya aalalayan kung nakakakita naman siya. Ang hirap din magpanggap na bulag. Ang tagal niya bago nakababa ng hagdanan. Umalis po, miss. May tinawagan ho tapos nawala na lang bigla sa kinauupuan nito. Maya-maya, narinig ko na lamang ang ugong ng sasakyan. Pagtingin ko sa labas ay si Demon pala ang nagdadrive. Saan naman kaya yun pupunta? Wala naman siyang inutos rito. Minsan nagtataka talaga siya kung sino ba talaga ito at kung bakit gano'n na lamang ang pagpoprotekta nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ni Demon. Dahil nang dumating ito, ang daddy lagi nito ang kausap. Minsan narinig niya sa ama. Ingatan mo siya, ang asawa mo. Hindi pa niya alam ngayon, but she will in the future. Takang-taka siya kung sino ang tinutukoy ng daddy niya. Kaya nga noon, naisip niya na baka may asawa na si Demon. Sayang talaga at pinutol niya agad ang paghanga niya para rito dahil sa narinig. At isa pa, hindi na rin sila pwede kung sakali man dahil kasal ito at kasal din siya. Kahit magpaanal siya, hindi pa rin pwede dahil may asawa na ito. Nadismayang nagpatulong si Alfia kay Manang patungong gazebo. Maganda ang sikat ng araw. Kaya tatambay na lang muna siya sa labas para kahit papaano makalanghap siya ng sariwang hangin. Pwede niyo na ho akong iwanan, Manang. Pagkaupo niya sa isang upuan roon ay saad niya. Sigurado po ba kayo, miss? Tumango siya na ang tanaw ay nasa harapan. Sige po, tawagin niyo lang po ako kung gusto niyo nang pumasok. Sige ho, Manang. Namimiss na niya ang mga magulang. Ilang taon na rin ang nakalipas pero hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Siguro kung hindi sa hayop na Tessa na yun, buhay pa sana ang magulang niya hanggang ngayon. Pinahid niya ang luhang dumaloy sa pisngi. Hindi dapat siya umiiyak ngayon. And why are you crying? Nagulat na lamang si Alfia nang mula sa gilid, narinig niya ang boses ni Demon. Napangiti siya ng malingunan ito, seryosong nakatitig sa kanya ang binata. Stop crying. Muli nitong usal, nagulat pa si Alfia nang pahirin nito gamit ang palad ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Iniwan lang kita saglit, iniiyakan mo na ako. Sa inis niya, pinalo niya ito sa braso. Tumawa lang ito't napatitig na lang siya sa binata. Ang gwapo ni Demon pero ayaw niyang sabihin dahil alam niyang magyayabang lang ito sa kanya. Tahimik nitong inabot ang isang envelope. What is this? Pero hindi ito sumagot. Binuksan niya para malaman. Marriage certificate? Bakit nandito? It's simple. Ang kasal ninyo ng gagong yun ay walang katotohanan. Seryoso nitong wika. It means hindi kami mag-asawa. Yeah, tsaka ito tumalikod. Ilang araw na rin nang tanggalin ni Alfia si Ralph sa trabaho at ilang araw na din nang hindi ito umuwi man lang sa mansyon. Hindi na nagtataka si Alfia dahil kahit wala naman silang pinag-awayan, hindi naman ito umuwi dito.
At alam na kay Tessa ito o baka nasa kondo. Dalawa lang naman yon. Kung hindi sa peke niyang best friend ay nasa iba itong kandungan. Akala siguro ng lalaking yun, hindi niya alam ang mga kalukuhan nito. Na bukod kay Tessa, may mga fling din ito kung saan saan. Siguro ganun talaga kapag sobra ang kakatihan sa katawan. Pero pasalamat pa rin siya na kahit isang buwan na silang kasal ni Ralph, hindi siya nito sinubukang galawin. Subukan lang talaga ng hayop na yun. Alam naman niya kung bakit at dahil iyon kay Tessa. Ano ba ang akala ng dalawang yun sa kanya? Hindi magaling magtagpi-tagpi ng mga ideya. Lagi siyang tinatanong ni Tessa kung may nangyari ba sa kanila ni Ralph. Mukhang pati ganung bagay binabantayan talaga ni Tessa. Hindi naman siya tanga para ibigay ang isang bagay na matagal na panahon niyang iniingatan sa isang lalaking katulad nito. Kahit sabihin pang kasal sila. Isa pa hindi naman din pala totoo ang kasal na yun. Kinakabahan pa man din siya dahil siguradong hindi papayag si Ralph na magpaanal. Mabuti na lang din at talagang matalino si Demon. Patayo na si Alfia nang may kumatok sa pintuan. Kapag wala siyang ginagawa, narito siya sa library para makapag-isip. Marami rin kasing libro rito na pwedeng pagkalibangan. Bumalik siya sa pagkakaupo at nagkunyaring natutulog. Alfia, sa boses ng lalaki, kilala niya na kung sino ang pumasok. Itinaas ni Alfia ang ulo. Ralph? Oo ako. Gusto kong kunin ang share ko sa kumpanya mo. Nagulat siya. Anong share ang pinagsasasabi nito? Gayong ni PC wala itong share dahil pagmamay-ari niya ang kumpanya at ng kanyang pamilya. What? Kailan ka pa nagkaroon ng share sa kumpanya ko, Ralph? Medyo tumaas na ang tinig niya, lalo pat pabalang ang bawat salita nito. Tumawa ang lalaki. Alam niyang dalawa ang pumasok. Si Tessa na tahimik lang habang nanonood sa tabi ng pinto at si Ralph na nasa harapan ng kanyang table. Baka nakakalimutan mo, we are married. Parang gusto niyang humalakhak sa sinabi nito. Ngunit pinigilan lamang niya dahil sa nakikitang galit sa mukha ng lalaki. Yun ba ang pinunta mo rito? Ilang araw kang hindi umuwi tapos darating ka ng ganyan? Are you serious about that, Ralph? Baka nakakalimutan mo. Sinira mo ko sa board. Kung iniisip mong sinira kita, bahala ka. Hindi ko na rin mababawi ang mga iniisip mo tungkol sa akin. Pero gusto kong maging parte pa rin ng kumpanya. Kaya gusto kong kunin ang share ko. Gusto kong hatiin ang lahat ng meron ka. Nang sa ganun hindi na ako aasa sa'yo. Hindi siya nakaimik. Mula sa gilid ng mata niya, nakita ni Alfia ang paglapit ni Tessa. May hawak itong patalim. Kinabahan siya. Ni hindi humarap si Alfia. Nang mabilis nitong tinutok sa mukha niya ang patalim, wala siyang reaksyon. Wala kang makukuha sa akin kahit patayin mo pa ako, Ralph. Sumenya si Tessa. Mukhang naniniwala na hindi nga siya nakakakita dahil walang reaksyon ng mga mata niya nang subukan itong saksakin ang mukha niya. Sanay siya sa ganun, lalo na at na-trained siya ni Demon sa bagay na ito. Pero hindi pa rin mawala ang takot sa kanya. Lalo na at dalawa sila, gayong mag-isa lamang siya. Naunang lumabas si Tessa, si Ralph naman, naiwan kasama niya. Kung ganun, kukunin ko ng sapilitan. Hindi na paghandaan ni Alfia ang sumunod nitong ginawa. Hinila siya sa braso at pilit inilabas ng silid na yun. Kung hindi ka rin lang naman mapapakinabangan, mas mabuting mauna ka nang mawala, Alfia. Ikaw lang naman ang hadlang sa akin. Marahas na hinila ni Ralph ang kanyang braso. Nagpupumiglas at pilit kumakapit sa pinto ang babae. Ngunit ano ba ang lakas niya at lakas ng lalaking ito? Manang! Sunod-sunod na sigaw niya dahil alam niyang wala si Demon. Paalam itong may pupuntahan lang saglit. Nang malapit na sa hagdan, akma sana siyang itutulak ni Ralph nang umalingaw-ngaw ang bala ng baril sa mismong paanan ng lalaki. Demon! Nauutal niyang bigkas nang makita sa ibaba ng hagdan ng binata at may hawak itong kalibre 45 na katutok sa katawan ni Ralph. No! Pigil niya ng akmang susundan ni Demon ng bala ang papalayong lalaki at si Tessa. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya. Hindi napaghandaan ng dalaga ang nangyaring yun, lalo na at wala si Demon. Manang, call the police. Seryoso nitong usal. What? Huwag humanang, tsaka na. Iwan niyo na lang muna kami. Pakiusap niya sa matanda. Tumalima naman ito.
Hinila siya ni Demon palabas ng mansyon patungo sa gazebo. Ang mga kamay nito sa tuwing magkakadikit ang kanilang mga balat ay talagang kakaibang nagiging epekto sa kanya. Hinila niya bigla nang mapansing wala nang nakatingin sa kanila. Listen, Alfia, kung hihintayin mo na malaman lahat ng sikreto ng mga yan, baka mauna kang mawala. Paano kung hindi ako dumating, ha? Ano na kaya ngayon ang kalagayan mo? Baka nagkandalasog-lasog na ang katawan mo dahil sa taas ng babagsakan mo. Teka. Sino na ba ang boss sa atin dito? Kailangan ba talaga na lagi mo na lang akong pinangangaralan? Gusto ko lang namang alamin ang lahat ng plano nila bago natin ipahuli. Mali ba yun? Sumang-ayon ka naman, di ba? Hindi ito nagsalita. Nakatitig lamang sa kanya na tila napakalaki na naging kasalanan niya. Nag-iwas si Alfia ng tingin dahil kulang na lang matunaw siya sa malaagilan nitong mga mata. I changed my mind. Ilang segundo na ang lumipas bago ito sumagot. Ano? Kung hindi ko nakita sana ang nangyari sa iyo kanina, patuloy pa rin tayo sa kalokohan mo. Pero Alfia, kamuntikan ka na. Paano kung hindi ako bumalik? Paano kung hindi ko nakita ang dalawang yun na patungo rito? Eh di patay ka na sana. At bakit hindi mo dala ang baril na binigay ko? What the hell, Alfia? Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Tinalikuran niya ito. Naupo siya sa upuan sa loob ng gazebo. Tahimik na pinagmasdan ng kawalan. Inis na inis siya. Bakit ba parang mas boss pa ito kaysa sa kanya? Okay, fine. Mali na siya na hindi niya nadala ang armas na bigay nito. Hindi naman kasi niya ine-expect na mangyayari yun. Minsan ba naisip mo na kahit saan o kahit kailan darating ang panganib sa'yo? Kaya nga sinabi ko sa'yo na dalhin mo kahit sa pagtulog mo ang baril na bigay ko. Because not all the time, kasama mo ko, katabi mo ko. Nasa likuran mo ko para protektahan ka. You don't even listen to me. Hindi siya sumagot. Kapakanan mo ang pinakamahalaga rito, Alfia. Not anybody nor mine. Dahil mas mahalagang maprotektahan kita sa lahat ng oras. Pero hindi naman lagi nasa tabi mo ko. You understand? Ngayon lamang ito nagsalita ng napakahaba. Kadalasan, isang letra o dalawa ayos na. Pero ngayon, para na itong daddy niya na hindi masingitan. Dahil ano ba ang sasabihin niya? Ano ba ang isasagot niya? Gayong lahat ng mga salita nito ay purong totoo naman. Kabang-kaba pa rin siya. Tapos dadagdagan pa ng mga pangaral nito. Hindi na malaya ni Alfia na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi talaga siya matapang at nang mangyari ang kanina, doon niya napagtanto na kailangan niya si Demon. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, makinig ka sa akin. Ipaubayang mo sa mga pulis ang tungkol sa lalaking yun at sa babaeng yun. No! Gusto kong ako mismo ang makakaalam ng lahat, Demon. Ayokong umasa sa mga pulis. Dahil kung maaasahan sila, edi sana nahuli na si Tessa. Pero hindi. Narito't malaya pa rin ang kriminal na yun. Kaya wag mo akong pangangaralan. Dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Pinahid niya ng marahasang luha. Natigilan si Demon nang makita ang pag-iyak ng dalaga. Kung ayaw mo akong tulungan, leave me then. Ngunit bago pa man niya natapos ang sasabihin, nasakop na ng binata ang nakaawang niyang mga labi. Ayaw mo talagang patalo, no? Saglit lang nitong iniwan ng labi niya at muling siniil ng halik nang masabi ang mga salitang yun. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Alfia. Bukod kasi sa nangyari kanina sa kanila ni Ralph, ay ayaw din talaga siyang patulugin ng halik ni Demon kanina. Mas iniisip pa nga niya ang halik na yun kaysa sa kamuntik niyang pagkahulog sa hagdan. Para siyang lumulutang sa alapaap sa tuwing maaalala ang lambot at marahang paggalaw ng labi nito. Siguro kung hindi lamang kay Manang na lumabas ng main door, hindi pa niya itutulak si Demon. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang kilig na nararamdaman niya. Dapat ay galit siya dahil sa mga pangaral nito. Pero hindi. Kinikilig siya sa tuwing makikita ang mukha nito sa kawalan. Nakakainis. Napabalikwas na lamang si Alfia ng bangon upang mawaksi sa isipan ang gwapong mukha ni Demon. Mag-aalauna na rin. Sigurado namang tulog na ang mga tao sa mansyon. Baka pwede siyang bumaba muna para makainom ng gatas. Baka sa paraang yun, siya ay makatulog. O baka kailangan pa niya ng sleeping pills. Suot ang roba na ipinantakip niya sa nightgown na suot. Dahan-dahan siyang humakbang sa pasilyo patungo sa hagdan. Dala naman niya ang tungkod, baka kasi may gising pa o may magising, at least may gamit siya upang hindi magtaka ang sinuman.
Nagpasalamat na lang si Alfia nang wala nang gising. Tulog na ang mga tao sa mansyon kaya malaya siyang nakapaglakad ng maayos na hindi nagkukunwaring bulag. Nakakatamad na magsinungaling na bulag pero no choice dahil hindi pa siya tapos sa mga kailangan niyang malaman. Ngunit naisip nga rin niya na ano pa nga bang dahilan niya para ipagpatuloy ang pagbubulag-bulagan. Lalo at wala na rin naman si Ralph sa mansyon. Siguro ay naroon ito sa babae nito. Ang sabi ni Demon, ito na raw ang mag-iimbestiga. Nagtataka na talaga siya kung sino ba talaga ito. Kung ito ba talaga ang totoong pagkatao nito. Bukod sa bodyguard, may abogado rin ito. Sweet si Demon. Yun lang sa sarili nitong paraan at hindi showy. Sadyang sa pagiging seryoso at pangaasar lang ito magaling. Nasa kusina na si Alfia at double door fridge agad ang kanyang nilapitan. May fresh milk doon. Siguro iinitin lang niya ng slight. Mas masarap kasi kapag maligamgam. Ngunit habang nasa tapat ng lutuan, nagulat ang dalaga nang makarinig ng kaluskos sa living room. Kaagad na pinatay ni Alfia ang lutuan, tsaka siya dahan-dahang lumabas ng kusina. Pero ganun na lamang ang kabog ng puso at pagkagulat niya nang may malaking kamay na humukulit sa kanya. Sisigaw sana siya nang maamoy ang pamilyar na male cologne na gamit nito. Be quiet. Bulong pa nito sa kanya habang yakap siya mula sa likuran. Ibinaba nito ang palad na nakatakip sa bibig ni Alfia nang tumango siya. Pigil ang hininga habang magkabila ang bisig ang yumayap po sa kanyang bewang. Namimilog ang mga mata nang may kung sinong paakyat sa second floor. Gagalaw sana si Demon nang pigilan niya. Tsaka niya ito itinulak ng dahan-dahan patungo sa corner ng pader sa kanilang likuran upang makalayo sila sa sinag ng ilaw na mula sa labas ng mansyon. Habang paatras, nakaramdam ng kung anong tumutusok si Alfia sa puwetan niya. Mukhang alam niya na kung ano yun. Lalayo sana siya ng bahagya, ngunit hindi pinayagan ni Demon. Saan ka pupunta? Bulong nito. Gusto niyang sabihin ang totoo pero nahihiya naman siya. Wala siya sa silid niya. Tara na lumabas baka mahuli pa tayo. Tara! Naririnig nila ang bulungan sa ibaba ng hagdan. Muli na namang gumalaw si Demon pero hindi niya pinahintulutan. Marahan niya itong hinarap at pinigilan ng kamay nitong kunin ang armas sa tagiliran. Alfia, bitaw! Pero dahil sa halik niya sa binata, natigil ang pagsasalita nito. Nang maramdamang nakaalis na ang nanloob, aatras na sana siya matapos bumitaw sa labi nito ngunit hindi nangyari dahil ikinawit ni Demon ang mga kamay sa leeg niya. Panindigan mo to. Kasalanan mo kung bakit tumayo si Demon II. Ano? Pero wala itong sagot. Itinulak siya nito papasok sa isang silid sa baba na kung saan walang umuuko pa maliban kay Demon. Demon, ano ba? Sa pagkakataong yun, ipinangko na siya ng binata. I'll sue you for this, I assure you. Then ako ang magiging abogado mo. Natawa na lang ito bago siya ibinagsak sa kama. Demon, don't worry. This is our first honeymoon, sweetie. Nagulat siya roon. Anong sinasabi nito? Remember when your dad told you about the man? Napakakasalan mo bago ka mag 20 years old? That's me, sweetie. Nagulantang na lamang siya sa narinig mula rito. Hindi pa rin makapaniwala si Alfia na ibinigay niya ang sarili kay Demon at hanggang ngayon ramdam niya ang pagkirot ng pagitan dahil sa ilang beses na may nangyari sa kanila ng lalaki kagabi. Hindi tuloy siya makausap ng maayos ng police officer. Mas ramdam kasi niya ang ilalim kaysa sa naganap na panloloob kagabi sa mansyon. Mukhang napansin naman iyon ni Demon kaya ito na ang nagbigay ng statement sa mga pulis. Hindi alam ni Alfia kung ano ang pakay sa kanya ng mga taong yun. Pero malaki talaga ang naging pasalamat niya dahil hindi siya naabutan ng mga taong yun sa silid dahil kasama niya si Demon nang iyon ay mangyari. Ayon sa mga pulis ay hindi pagnanakaw ang motibo. Wala naman kasing nawalang gamit o pera. Ayon sa paunang investigasyon, mukhang siya ang pakay ng mga ito. Kinuha din ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa bandang main door at gate kung saan pumasok ang mga nanloob. Ngunit nakabonet ang mga ito at naka-hand gloves upang siguraduhing pulido siguro ang trabaho. Thanks, officer. Hindi na siya sumunod sa labas para ihatid ang mga pulis. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng main door. Nakasunod ang tingin sa paalis ng mga kapulisan. Inihatid ang mga ito ni Demon. Siguradong iisang tao lamang ang may gawa nito.
Nang makaalis ang mga pulis, bumalik naman siya sa loob. Miss Alfia, ayos lang po ba kayo? Para ho kasing nahihirapan kayong humakbang. Natuod siya sa kinatatayuan nang mapansin ni Manang ang paglalakad niya. Masakit kasi talaga sa tuwing igagalaw niya ang mga hita at binti. Parang nalamog ang ibaba niya sa ilang ulit na nangyari sa kanila ni Demon. Para talagang shock pa rin ang isip ni Alfia nang malamang ito ang kanyang asawa. Hindi pa niya ito nakakausap ng matino, lalo at may mas kailangang unahin. Pero sa mga sinabi nito kagabi, mukhang sumasang-ayon siya. Nakalimutan na lang talaga niya ang tungkol sa sinabi ng daddy niya noon. Grabe pa man din ang pagtatalo nila ng ama niya noon, pero natuloy pa rin pala. Kaya pala hindi siya tinatawag na ma'am or miss ni Demon dahil asawa siya nito. Akala niya, ang pinirmahang papel noon ay nawala na dahil sa pagkamatay ng kanyang daddy, pero na kay Demon pala. Ayos lang ho, mukhang sumang-ayon naman ng matanda. Nagpaalam na din ito para bumalik sa kusina. Kailangan mo muna sigurong magbakasyon, Alfia, lalo at nanganganib ka na ngayon. Nagulat siya sa direktang usal ni Demon. Palapit ito sa kinatatayuan niya. Hindi ako natatakot sa kanila. Seryoso siyang tumitig dito. Pero ako ang natatakot para sa kaligtasan mo, sweetheart. Natigilan siya doon. Wala namang mga tao sa living room, pero bakit parang nahihiya siyang may makarinig nun? O siya lang itong naninibago? Narito na tayo. Malapit na tayo, Demon. Tapos biglang ganito. Paano ang mami at daddy ko? Ako ang gagawa ng lahat ng yan. Makinig ka sa akin, please. Para ito sa kaligtasan mo. Gusto kong bumitaw ka sa pagiging CEO. Nagulantang siya sa sinabi nito. At ako ang papasok sa loob, Alfia. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Nag-isip siya. Malalim na pag-iisip. Hindi niya alam pero parang iyon ang pinakamabuting gawin sa ngayon. Ngunit paano naman si Demon? Bago ka bumaba, magpatawag ka ng emergency meeting at ipakita mong hindi ka nabulag. Dahil ano pa ang saysay ng pagbubulag-bulagan mo kung wala na rito si Ralph? Yun lang naman ang dahilan ng hindi mo pagsasabi ng totoo sa mga tao. Ngunit ngayon wala na si Ralph dito. Wala na rin kwenta ang pagiging bulag mo. Napalunok siya ng sunod-sunod. Lalo na nang makita niya ang mga mata ni Demon. Ang galit. Sa bawat bigkas nito na pangalan ni Ralph ay tila ito'y nahihirapan. Tapos ikaw naman ang mga nganib. Pabulong niyang wika. I'm fine with that, sweetheart. As long as you're safe. Parang ayaw niyang gawin pero kailangan. Di ba dalawa tayo nagplano na to? Bakit tayo muna akong isali? Tinig na may pagtatampo iyon. I changed my mind. Lalo na nang sabihin ng hepe na gusto kang patayin ng mga nanloob kagabi. Ang mga tama ng patalim sa unan mo ang magpapatunay doon, Alfia. Pero, please listen to me, sweetheart. This is for your own safety. At kapag nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon, lalo na nang makita ang takot sa mga mata nito. Kaya kong gawin ang lahat para lang sa kaligtasan mo at kapag narito ka, hindi ako makakagalaw ng maayos dahil inaalala kita, Alfia. Gusto kong siguraduhin muna ang kaligtasan mo dahil iyon lang ang nais ko, to protect my wife. Tsaka siya nito dinampian ng halik sa labi. Alfia, anong ibig sabihin nito? Napaatras siya ng bigla nang makita si Tessa na nakatayo sa tapat ng kanilang kinaroroonan. Nakakakita ka na? Muling wika ng babae na may namimilog na mga mata. Oo, Tessa, matagal na. At nakita ko ang lahat ng kahayupan ninyo ni Ralph. Bago pa man nakapagsalita si Tessa, malakas na mag-asawang sampal ang iginawad ni Alfia rito. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Alfia. Singhal nito na hawak ang namumulang pisngi. Hayop ka? Kung hindi pa ako nagbulag-bulagan, hindi ko pa malalaman ang kalandian mo. Muli sana niya itong susunggaban ng sampal nang pigilan siya ni Demon. Bitiwan mo ko. Matagal na ako nagtitimpi sa babaeng ito ni Demon. Ngayon lang ako makakaganti. Tinitigan siya nito ng matalim. Hinila siya nito patungo sa likuran ng lalaki. Nagulat na lang din siya nang mabilis habulutin ni Demon ng baril na nakasuksok sa tagiliran. Tsaka nito hinawakan si Tessa sa braso at marahas na hinila patayo. Tell me, nasaan si Ralph? Sobrang bilis ng kabog ng kanyang puso, lalo na nang makita na hindi nagbibiro si Demon. Maging si Tessa, nanginginig na rin sa takot
nang itutok nito sa panga ng babae ang dulo ng hawak nitong baril. Hindi ko alam, bakit sa akin yung hinahanap? Nauutal nitong usal. Asan siya? Mas kinabahan siya nang ikasa ni Demon ng armas. I can kill you right now. I don't know. Natigil ang pagsasalita ni Tessa nang umalingaw-ngaw ang putok ng armas. Dumaan iyon sa gilid ng tenga ng babae. Namimilog ang mga mata nito habang sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Alfia, please maawa ka. Maawa ka. Ayoko pang mamatay. Binitiwan nito ni Demon, tsaka muli itong tinanong. Ngunit humahagulgol lamang ito at patuloy na nagmamakaawa. Alam ni Alfia na hindi iyon totoo, lalo na't simula bata, nakasama niya na si Tessa. Lagi itong pa-victim at animoy laging inaapi na ang totoo, hindi naman niya inaano. Alfia, patawarin mo ko. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyari. Tinatakot ako ni Ralph. Alam kong mali pero wala akong magagawa dahil pinagbabantaan niya ako. Habang nagsasalita si Tessa, dahan-dahan itong umatras palayo kay Demon at sa kanya. Patawarin mo ko. Alam mo kung anong pinagdaanan ko, Alfea. Kung ano man ang nagawa ko. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Mabilis na tumakbo si Demon upang itago siya sa gilid ng malaking banga. Kung ano man ang nagawa ko, hindi ko yun pinagsisisihan dahil lahat ng yun kagustuhan ko. Napapikit na lamang si Alfia dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na patuloy umaalingaw-ngaw sa paligid. Tatayo sana si Demon upang gumanti ng pag-atake, ngunit hinila niya ito at hindi na binitiwan. Makakatakas siya, Alfia. Naginginig siyang yumakap rito. Kailangan ko siyang habulin. Umiling siya ng sunod-sunod. No, please. Baka tamaan ka. Dito ka lang please, Demon. Please, dito ka lang. Walang nagawa si Demon kundi ang sumunod. Lalo na at kitang-kita nito na umiiyak na ang kanyang asawa. Nakatakas si Tessa at hindi nasundan ng lalaki. Tumawag naman agad ng pulis si Manang ng mga oras na iyon. Kagaya ni Alfia, halos maihina rin sa takot. Naiwan ng babae ang handbag nitong dala, kaya nagkaroon sila ng malaking ebidensya. Sa mismong cellphone ni Tessa, naroon lahat ng mga kasalanan nito. At isa na doon ang patunay na ito nga ang nag-utos na isabotahe ang private plane na sinakyan nila noon ng mga magulang niya. Tumulo ng sunod-sunod ang kanyang mga luha nang mapatotohanan lahat ng bintang niya sa babae. Ngayon na ba, Hepe? Tumango ang lalaking pulis. Isang manhunt operation ang isasagawa. Sasama ako. Yes, General. Napatitig siya bigla kay Demon. Ano raw ang sabi, General? Teka nga, Demon. Anong ibig niyang sabihin? Turo niya sa Hepe. Excuse us, gentleman. Iayusin lang ako. Hawak ang kamay niya. Inakay siya ni Demon patungo sa loob ng mansyon. Nasa labas ang mga pulis. General? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Naiinis niyang wika. I need to protect my identity, sweetie. At pati ikaw. Kailangan kong itago upang ilayo ka sa panganib. Ngunit ngayong nanganganib ka, kailangan ko na talagang kumilos. Please, makinig ka sa akin, sweetheart. Kailangan mo munang umalis dito. Huwag mo munang isipin ang company. Ang sarili mo muna. Ipapahatid kita sa hideout ngayon dahil hindi ako mapapalagay hanggat hindi ka ligtas. Nag-request na rin ako ng magbabantay sa'yo habang nandun ka. Pupunta na ang susundo sa'yo. Hindi siya sumagot. Miss Alfia, nandito na po ang mga gamit ninyo. Tinitigan niya si Demon, pati ang mga gamit niya ay handa na. Hindi na rin naman nagtaka si Manang kung bakit nakakakita na siya dahil noong una pa lang daw nagdududa na ito. Pero hindi ito nagtanong dahil baka raw may plano siya. Si Edna lang ang nagulat dahil wala talaga itong alam. Hila ang maleta, tumalikod siyang hindi umiimik. Ni hindi rin sumagot kay Demon. Masama ang loob niya. Tinawag siya nito pero hindi siya lumingon hanggang sa paglabas ng mansyon. Sakto rin na pumasok ang isang itim na kotse. Lumabas ang dalawang matangkad na lalaki. Kasing tangkad lang ng mga ito si Demon. Sabay na humarap ang dalawa at sabay ding nagsalute sa harapan niya. Nasa likuran niya si Demon, sigurado siya doon. Tandaan niyo, protect my wife at all cost dahil kung hindi kayo ang malalagot sa akin. Seryoso nitong usal. Yes sir, sagot ng dalawa. Pumasok si Alfia nang walang imik. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya
Nang hilahin siya palabas, sa bisig ni Demon siya natumba. I love you. Mag-uusap tayo kapag naayos na ang lahat. But for now, I'm sorry sweetheart. I need to do this. Irap lang ang isinukli niya. Kahit na hinalikan siya nito sa labi, binaliwala niya yun. Kahit ang totoo, gustong gusto niya ang ginawa nito. Naiinis lang talaga siya. Bumalik nga sabi tayo. Sa lakas ng sigaw ni Alfia, nagkatitigan ng dalawang kasama niya sa sasakyang yun. Katabi niya ang isa sa mga ito at ang driver ang isa pa. Hindi po pwede ma'am. Kailangan po naming sundin ang utos ng general. Asawa ko ng general at kung ano ang gusto ko yun ang susundin ninyo. Ma'am! Sigaw ng lalaki nang bigla niyang hugutin ang baril nito na nakasukbit lamang sa gilid. Ngayon kung hindi kayo babalik, mas mabuti sigurong mamatay na lang. Kevin, ibalik mo. Sigaw ng lalaki sa kasama. Tumingin ang tinawag nitong Kevin sa front mirror, kaya itinutok niya sa sentido ang baril. Oo, heto na. Kitang-kita ni Alfia ang takot sa mukha ng dalawa. Ma'am, babalik na ho tayo. Ibaba niyo na ang baril. Malumani na usal ng katabi niya. Saglit siyang nag-isip bago iyon ibinaba. Ngunit isang segundo lamang yata. Kumurap lang siya nang maagaw nito bigla ang baril. Sige Kevin, diretso na. Natulala na lang siya nang walang kahirap-hirap na nakuha ng lalaki ang baril. Tsaka iyon itinago sa kabilang gilid. Inis na inis siya sa dalawa, lalo na nang magkatinginan ng mga ito. Nag-aalala siya kay Demon. Gusto niyang malaman ang ginagawa nito. Kung nasaan na ba ito o kung nahuli na ba si Tessa at si Ralph. Walang nagawa si Alfia, kundi ang sumunod na lamang sa dalawang kasama niya. Hindi niya alam kung saang lugar sila naroon. Ang tanging nakikita lang kasi niya ay ang mga puno. Mukhang nasa kasukalan sila ng kagubatan. Nakatulog na kasi siya bago pa man sila nakarating dito. Nagising lamang siya nang maramdamang bumukas ang pintuan. Ayaw niyang magtanong, lalo na at napahiya siya sa mga ito. Sa totoo lang, napakaganda ng pinagdalhan sa kanya. Ang mga puno, mga ibon na maririnig sa paligid at ang paghampas ng alon. Malapit lang sa dagat ang lugar na yun. Walang ibang tao maliban sa kanya at sa dalawa niyang kasama, si Kevin at si Calvin. Kaya pala magkamukha dahil magkapatid. Isang hideout na maihahalin tulad sa villa ang bahay na iyon. Gawa sa purong kahoy at tabla ang dingding. May kuryente roon kahit malayo sa kabihasnan. Ang ganda ng mga nililok na mga kahoy na palamuti. Mga paintings na nakasabit sa dingding sa sala. Wood carving na mga table at upuan. Modern pa rin kung titignan dahil sa flat screen TV, mga speaker at DVD player. Ang ayos ng bahay ay panlalaki. Siguro dahil hideout iyon ng mga kagaya ni Demon. May cellphone naman siya, ngunit walang signal, kaya kahit gustuhin niyang tawagan si Demon, hindi rin maaari. Sa buong maghapon, naroon lang siya sa teres, malungkot na nakatanaw sa papalubog na araw. Bumaba lamang si Alfia sa kanyang silid nang mag-aalas 7 na. Naabutan niya si Kevin sa kusina. Nagluluto ito at si Calvin naman nasa balcony at nagbabantay lamang. Wala siyang imik na uminom ng tubig. Matagal na rin ang huling nagkatao rito. 5 taon na rin siguro. Yun ang panahon na inubos ni General ang panahon para halughugin ang buong isla. Makita ka lang at ang pamilya mo. Nang malaman niya ang nangyari, kahit nasa misyon siya noon, umalis siya para unahin kayo. Ngunit ikaw lang ang kanyang nakita. Naupo siya sa kahoy na upuan sa kusina. Doon namin nakita ang ibang parte ni General. Mabagsik, matinik at mabilis magalit, pero marupok pagdating sa iyo, Miss Alfia. Nakita ka lang niya sa isang event noon sa Davao with your dad. Kami kasi ang nakatokang magbantay ng event noon. Simula noon, lagi ka na lang niyang bukang bibig at sa huli naging asawa ka niya nang hindi mo alam. It's funny, right? Kaya sana mahalin mo siya dahil hanggang kamatayan kung magmahal ang General namin. Para tuloy na miss pa niya lalo si Demon sa mga sandaling yun. Ilang linggo na ang lumipas, ngunit walang Demon na lumitaw. Ang sabi ni Kevin, maghintay lang pero bakit sa bawat araw na lumilipas ay mas kinakabahan siya. Araw-araw na naghihintay si Alfia at araw-araw ding walang dumarating para sunduin siya. Lumipas ang 1.5 buwan, para na siyang mababaliw. Gusto na niyang tumalon sa dagat para matapos na. Pero sa bawat lakad niya, may nakabuntot naman. Yun nga ang gusto ko kunin mo na Kevin.
Hilaw ho ma'am, wala akong pakialam. Kunin mo nga yung nasa dulo. Mahirap pong akyatin at maliit lang yung sanga. Mukhang marupok pa. Yung nasa baba na lang ho ma'am. Basta kunin mo na. Nitong mga nakaraang araw, lagi na lang siyang kumakain ng mangga. Mabuti na lang at marami sa paligid. Yun nga lang kakaiba naman ang gusto niya. Yung nasa pinakamahirap pa na abutin. Wala namang magawa ang mga kasama niya kundi ang sumunod. Dahil iiyak talaga siya na kung saan napaka-OA sa tingin niya. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang pakiramdam niya. Hindi ba siya nababaliw dahil sa sobrang pag-iisip kay Demon? Gusto ko yung pa-heart. Nagkatinginan ng dalawa. Ikaw na Calvin, paano na? Basta, balatan mo ng pa-heart. Napakamot na lamang ng batok si Calvin dahil sa kakaiba niyang sinabi. Tuwing umaga rin, nagduduwal siya. Hindi naman niya alam kung bakit at ayaw na ayaw niya sa sitaw at kamatis. Pero noon ay paborito niya yun. Bawat araw, nawiwirduhan siya sa sarili. May oras na antok siya at buong araw kung matulog. Madilim na noon ang maramdaman niya na tila may nakamasid sa kanya. Malamig na rin. Tumayo si Alfia para isara ang bintana. Madilim na rin sa labas. Parang uulan dahil sa kulimlim na langit. Bubuksan sana ni Alfia ang ilaw nang makaramdam siya ng takot. May bulto ng tao sa gilid ng pinto ang nakasara. Hindi niya na nagawang buksan ang ilaw dahil sa takot. Calvin? Kevin? Sunod-sunod niyang tawag. Ngunit hindi ito sumasagot. Umatras siya hanggang sa teres. Ngunit bigla namang umulan na may kasamang kidlat. Kaya napatakbo siya sa loob ng silid. Kevin! Ano ba? Isang hagulgol ang nakapagpalapit sa kung sino. Yumakap ito. Magpupumigla sana si Alfia nang magsalita ito. It's me, sweetheart. Malumana iyon na nagpatigil sa iyak niya. Nang makita ni Alfea si Demon, ganun na lamang ang hagulgol muli ng babae. Sa pagkakataong yun, hagulgol ng kasiyahan. I miss you so much. Bulong nito bago nito siilin ang labi ni Alfia. Dead on the spot si Tessa nang manlaban ito sa mga pulis. Si Ralph ay nahuli na rin at hawak na ng QC police at lilipat na rin ito sa city jail next week. Maghahating gabi na nang makita ang dalawa na pasakay na sana sa speedboat. Mabuti na lang at nai-flash sa TV ang mukha ng dalawa kaya alam na rin ng mga tao. Ang sabi ni Demon, natagalan lamang ito dahil sa mga sangay ni Ralph na nasa drag list ng kapulisan. Hindi agad ito pumunta sa kanya dahil tinapos muna nito ang lahat para na rin sa kaligtasan ni Alfia. Si Demon din ang namahala ng company sa 1.5 buwan. Wala namang naging problema dahil kilala pala ito ng board kaya siguro walang reaksyon. At takot lang ang nakita niya noong tutukan ni Demon si Ralph ng baril dahil aware ang mga board sa mukha ni Demon. Lalo na nang malaman pa ng mga itong isang Javier ang kanyang asawa. Ito pala ang partner ng daddy niya sa company. Bakit hindi niya nalaman agad? Kaya pala napakagaling ito sa halos lahat ng bagay at pagpaplano dahil bukod sa general, isa rin itong abogado at negosyante. Ang hina-hina naman niya para hindi iyon malaman. Sadyang itinago lang daw ni Demon para iwas panganib. Ngunit talagang panganib ang nakabuntot sa kanya. Kaya pala lagi itong susulpot at aalis dahil marami din itong obligasyon. Pero halos lahat ng oras nito ay nasa kanya pa rin. Ayoko. Pero sabi mo maliligo ka. Tapos ayaw mo na kung saan narito na tayo sa tabing dagat. Lumingon si Demon sa dalawang magkapatid. Ngunit kibit balikat ang tugon ng dalawa. E di halika na. Ayoko! Gigil na si Demon, halatang nagpipigil lang ito. Buhatin mo ko. Nakita ni Alfia na tumawa ang dalawa sa unahan. Tara na sweetheart, you have your own feet. Maglakad ka, ang bigat mo kaya. Natigilan ng lalaki nang biglang tumulo ang mga luha ni Alfia. Ganon. Ayaw mo na sa akin dahil mataba na ako. Hindi mo na ako mahal. Kaya ba matagal ka bago ako puntahan kasi hindi na ako maganda? Mataba na ako, ganun ba Demon? What? Yun ang gusto mong sabihin sa akin. Kaya ba matagal ka ha? Tsaka ito humagulgol. Mabilis na lumapit si Demon tsaka inalo ang asawa. Takang-taka ito kung bakit ganun ang naging ugali ni Alfia. Sobrang sensitive nito at parang ang OA ng ugali. Maliit na bagay lamang ay magagalit o iiyak ito. Umuwi sila ng Manila upang malaman ni Demon ang nangyari.
Ngunit nasa daan pa lang, biglang tumigil ang kotse nila dahil sa durian na nais ng asawa. Bumaba sila. Nakasunod lang ang sasakyan ng magkapatid at nawiwili habang nakatingin kay Demon. Paano ba naman? Gayong ranas na ng dalawang ugali ni Alfia. Pakibalatan po. Sumunod naman ang tindera. Nilagay iyon sa plastik. Habang pabalik sa kotse, walang humpay ang lamon ng babae. Nag-aalala si Demon dahil siguradong mabahong-mabaho ang loob ng sasakyan. Sweetheart, pwede bang pag-uwi na lang yan? Kasi baka ayaw mo kong pakainin. Biglang nagbago ang mood nito. Bababa ako. No please, hindi naman sa... Bababa nga ako. Walang nagawa si Demon kundi ang tumigil. Bumaba si Alfia. Sweetie, please, I'm sorry, okay? Gusto ko lang namang... You don't love me anymore. Hindi mo na ako mahal. Anito habang lumalamon ng hawak na durian sa plastic. Of course, I love you. Baka lang kasi... Muli na naman itong umiyak. Parang sasabog ang ulo ni Demon sa kawirduhan ng asawa. Pumasok ito ng kotse, tsaka ito sumigaw roon. Sobrang inis pero hindi pwedeng ipakita sa asawa. Nang lumabas, medyo kumalma si Alfia pero umiiyak pa rin. Ano bang nangyayari? Yung nagtitinda ng mga prutas ang lumapit. Iho, baka buntis yung asawa mo, kaya ganyan. Pagpasensyahan mo na't kadalasan, tuyuin talaga twirdo ang mga naglilihi. Nang marinig iyon mula sa babae, bigla na lamang natuod si Demon. Isang sandali lang at pinugpog niya ng halik ang asawa. Oh God, thank you. Maging si Alfia ay nagulat pero hindi pa rin ito tumitigil sa kinakain. Kahit nababantutan si Demon, wala itong nagawa kundi sundin ang nais ng asawa. Okay na, siguro magtitiis na lang muna si Demon sa paiba-iba nitong ugali at dahil mahal niya, handa siyang magtiis habang buhay. Tsaka na niya babalaking magpakasal ulit at sa simbahan na. Sa ngayon, ang pagbubuntis muna ng asawa niya ang kanyang iisipin. Lalo na at ang hirap-hirap sundan ng ugali. I love you, pero sana naman sweetie, ubusin mo na yung durian at ang bantot. Napalingon si Demon nang marinig ang halakhak ng dalawang magkapatid. Siguro iniisip ng mga ito. General, pero tiklop sa asawa. It's okay, basta para sa kanyang asawa.